Maraming mga big events sa mundo ngayon, lalo na sa mga makapangyarihang bansa like America o Russia, Europe. And nakihanay din tayo bilang bansang Pilipinas dahil yung ating dating Pangulo ay nasa The Hague, Netherlands para siya ay litisin dahil daw sa kanyang crime against humanity. Pero yung focus ko sa world events na focus sa aking attention yung sa sinabi ng bagong Prime Minister ng Canada na si Mark Carney. At basahin ko yung kanyang quote, yung kanyang sinabi sa kanyang talumpati, I know that these are dark days. Dark days brought by a country that we can no longer trust. We are getting over this shock, but let us never forget the lessons. We have to look after ourselves, and we have to look for each other. We need to pull up together. Maganda itong binanggit, bagamat sa larangan ng politika, pero may mga katotohanan din dito sa ating pinag-aaralan sa banal na kasulatan sapagkat narinig natin ang salita ng Diyos na talaga ang mundong ito ay nasa dark age. At ito ay salita ng Diyos. Narito tayo sa huling panahon na kung saan ay panahon ng kapighatian, ng kasalanan, ng kaguluhan, ng kamatayan. And so, ang ating teksto dito ay nagpapaalala kay Timoteo, siya na malapit nang lumisan sa mundong ito at nakipaglaban ng pananampalataya hanggang sa katapusan at umaasa sa putong ng Diyos ng katuwiran, hindi lang sa Kanya, kundi para sa lahat ng mga mananampalataya na nakikipagbaha, nakikipaglaban sa pananampalataya kahit sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan dito sa mundo. So nabasa natin dito sa 2 Timothy chapter 3 and 1 to 17. At basahin muli natin ang ilan dito na ating pagbubulay-bulayan at sinasabi dito sa chapter 3 and verse 1. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahon ng kapighatian. And then jump to verse 10. Ngayon, sinunod mong mabuti ang aking aral, pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagdurusa, ano mga bagay na nangyari sa akin sa Antioquia, Iconio, Listra. Napakaraming pag-uusig ang tiniis ko. Ngunit sa lahat ng ito, iniligtas ako ng Panginoon. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. And then verse 14, subalit manatili ka. Manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinapaniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto at kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Then ang lahat ng kasulatan, ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsasaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ito ang banal na salita ng Diyos. At meron ditong pagtuturo, hindi lamang kay Timoteo, kundi sa lahat ng mananampalataya, lalo na mga pastor at magiging pastor na ito ay labanan. And this is a spiritual battle. Kailangan makipaglaban
kailangan alamin din ang mga kaaway ng pananampalataya, ang mga false teachers na talagang sumisira sa buhay ng mga mananampalataya. At dito ay merong mabuting halimbawa din na ipinapakita sa buhay ni Apostol Pablo at tayo din ay napapalibutan ng mga mabuting halimbawa na tinawag ng Diyos at binago niya. Walang perpekto sa mundong ito, subalit sa biyaya ng Diyos, may mga mabuting halimbawa ng pananampalataya at pagtitiyaga sa gitna ng mga kahirapan sa buhay pananampalataya. And then, nakita natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ito ay inspired Word of God. Ito ang hininga ng Diyos at tunay na mapapakinabangan sa pagliligtas at sa pagbabago ng buhay ng tao upang siya'y higit na maging kagamit-gamit para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa Kanyang kaharian. Ang mensaheng gusto kong dalhin dito sa buong chapter 3 ng 2 Timothy ay ito, manatili ka sa banal na kasulatan na nagtuturo kay Kristo na tanging kaligtasan at kabanalan sa Ebanghelyo ni Kristo kahit sa gitna ng kahirapan, kapigatian at kasamaan ngayong mga huling araw bago dumating ang Panginoon. Yung keyword ay manatili, continue sa positibong paraan, magpatuloy sa salita ng Diyos na hindi natitinag langit at ang lupa ay mawawala. Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya naway pakinggan natin ito. Sa gitna ng pakikipagbaka, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nandito tayo sa panahon na kompleto ang Biblia. Hindi kagaya ng mga unang panahon na talagang sinusunog ang mga nais na magkaroon nito. Dito sa atin, sa Pilipinas, 100 years ago, wala talagang Biblia. At kung mag-aral ka sa history ng Pilipinas, paano nakarating ang Biblia, I encourage you, madali lang naman, i-google mo, AI mo, madali lang. Makikita mo ang paghihirap ng ating mga ninuno sa pagsasalin nito sa Tagalog para maintindihan ng maraming mga Pilipino para sa kaligtasan ng marami at ikatatatag ng iglesia niya dito sa Pilipinas. Kaya mga kapatid, maraming kaaway sa salita ng Diyos. Pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Balik-aralan natin yung ating pinag-aralan nung nakaraan. Sa chapter 2, meron tayong tatandaan, meron tayong tatalikdan. Tandaan natin sa pakikipagbagad na ito ang gospel, the good news, the power of God para sa kaligtasan ng mga makasalanan. And then remember the grace of God. Ito'y biyaya lang ng Diyos, undeserved favor. And remember the Great Commission. Hindi ka tinawag para sa iyong sarili lamang at mag-enjoy ka at ang iyong company sa pagiging ligtas. Tinawag tayo for a mission. Tinawag tayo bilang alagad. Sa panawagan, mag-alagad ng Panginoon. Sapagkat dalawa lang ang alagad. Alagad ng dyablo, alagad ng Diyos. At tayo mga benepisyaryo ay tinawag, pinagpala, binigyan ng benepisyo upang ihayag ang ebanghelyo ng kaligtasan. Meron ding great sufferings sa buhay mananampalataya. And then merong great sayings. Ang Diyos ay tapat. At kung tayo'y tapat, siya'y makakasama natin na tapat na Diyos. But if you deny Him, He will deny you. Huwag kang tumalikod sa Panginoon. There's no other way. May mga bagay na tatalikuran. Ito yung mga salitang walang kabuluhan. Mga usapan, mga debate na nagtutulak ng higit na kasamaan at pag-aaway-away lang. Yan ang halimbawa ni Himeneo at Pileto. Mga salita na katumbas ng cancer o gangrene na nanggugulo ng pananampalataya ng iba. At sinabi dito ng banal na kasulatan, sila, verse 26, ay bihag ng dyablo. Matindi.
Kaya ito ang salita ng Diyos, manatili tayo. Bilang Reformed Baptist at mga nais maging miyembro dito, magtanong kayo mabuti, bakit? Hindi tayo nagyayabang bilang Reformed, pero meron tayong mga pamana sa ating mga ninuno. At ito, halimbawa ang ating Confession of Faith sa 1689. Ito ang sinabi sa chapter 1, paragraph 1. Yung mga gusto maging miyembro, tandaan mo itong paninindigan ng iglesia na ito. At kayo na mga miyembro, paalalahan mo sarili mo uli. Anong paniniwala mo sa iyong pagiging miyembro dito? Paragraph 1, 1689, ang banal na kasulatan lamang ang sapat, tiyak at di maaari magkamali na tuntunin o pamantayan na nagliligtas na kaalaman, pananampalataya at pagtalima. Faith and life, Bible only, Scripture alone. In paragraph 4, ang kasulatan ay nagpapatotoo at nagpapatibay ng kanyang sarili. Ang kapamahalaan ng kapangyarihan nito ay hindi batay sa patotoo ng sinumang tao o iglesia, kundi lubos na mula sa Diyos lamang na may akda at siya mismo ang katotohanan. Ito ay dapat tanggapin at sampalatayanan sapagkat ito'y salita ng Diyos. Paragraph 6, ang kabuuan ng kapahayagan ng Diyos tungkol sa lahat ng bagay na mahalaga sa kanyang kalawalatian, kaligtasan, pananampalataya at buhay ng tao ay nasa kasulatan. Ang panghuli, Kabanata 10, ang lahat ng pagtatalo sa relihiyon ay dapat tugunin sa pamamagitan ng kasulatan lamang. Ang mga utos ng anumang kapulungan, kuro-kuro ng mga sinaunang doktrina ng mga tao ay tatanggapin o tatanggihan ayon sa hatol ng kasulatan lang na ibinigay sa atin ng banal na Espiritu at sa kahatulang ito, tayo ay manindigan. So ang lahat ng ito ay batay po sa katotohanan ng salita ng Diyos, kaya atin itong pinaninindigan. Nang tayo ay makapanindigan sa ating pakikipagbaka, sa pakikipaglaban sa gitna ng mga maraming mali, false features, and life nila na nakakapekto din sa buhay ng mga mananampalataya. Two things. Number one, ang banal na kasulatan ay nagtuturo na ang masamang pagtuturo at pamumuhay ay dapat layuan, discontinue. Hindi lang ito mga false teachers. Makikita nyo at ihahamon ko sa bawat isa ang mga katangian, ang mga profiles ng mga false teachers, sad to say, nakikita din kahit sa mga Reformed Baptist members. We must discontinue. We must stop. God is holy, infinitely holy. And number two, ang banal na kasulatan ay nagpapahayag na manatili sa natutunan at pinapaniwalaan dito sa turo ng Biblia. We must continue, discontinue, continue. Ganun ang simple ang buhay ng mananampalataya sa mundong ito, mga kapatid. At ito'y pinapakita, may mga ungodly examples and may mga godly example. Ito ang danger sa buhay dito. Mahilig yung mga bata sa mga panggagaya. Lalo na yung mga superheroes. So, mga bata, sinong inyong mga ginagayang superhero? Superman, Batman, sino pa? Ang mga kabataan, sinong mga ginagaya ninyo? Most probably, mga K-pops, Madalas ako naglalakad dyan sa Araneta Coliseum at nakikita ko yung mga idol nila ay ginagaya sa kanilang mukha at sa mga damit at sa mga sapatos, kung pwede lang maging kamukha nila. Meron ba dyan sa inyo? Sa ministry naman, may mga hangang-hanga sila sa kanilang mga idol na mga tagapagsalita. Kaya halos gayahin ang kanyang mga pangangaral. Ganon ang tao. Talagang sa puso ay manggagaya. And so may question dito sa pasimula.
So anong klaseng tao ka? Anong klaseng tao ka? Ikaw ba ay tao na pwedeng gayahin dahil ikay makadiyos na tao? Ikaw ba ay mga lalaki at babae na nagmamahal sa Panginoong Jesucristo at matapat na alagad niya at sumusunod kahit maraming challenges? Ikaw ba ay maaaring gayahin? Just like the Apostle Paul, imitate me as I imitate Christ. O ikaw ba ang Diyos? Ikaw ba ang tao na hindi makadiyos? Maring ikaw ay relihiyoso, subalit sa iyong buhay. So ito'y challenge sa ating lahat. So number one, tingnan natin dito na meron tayong hindi dapat ipagpatuloy kagaya ng mga false teachers dito sa verses 1 to 9 and verse 13. Pinapakita dito mga kapatid na tayo, ayon sa banal na kasulatan sa verse 1 and chapter 3, ngunit unawain mo, gamitin mo ang iyong faculty. Unawain mo. Huwag tayong mga gullible. Huwag tayong mga hangal. Unawain mo na tayo ay nasa huling araw. At ang araw na ito ay panahon ng kapighatian. Sino nagbigay ng kapighatian? Sa konteksto ay mga false teachers. Ang kanilang pamumuhay at pagtuturo ay nagdulot ng kapighatian. Ano ba itong huling araw sa Biblia, yung unang pagdating ng Panginoon 2,000 years ago at sa kanyang muling babalik, sa kanyang pagbabalik? Ito ang tinatawag na the last days. So nasan tayo ngayon? Nandito tayo sa last days. Kaya ang sinasabi dito ay totoo talaga sa atin ngayon. Sa paglaganap ng mga false teachers na nagdudulot ng kapighatian sa mga mananampalataya na imbis na sila ipalakasin, patibayin, paghabanalin. Kaya may challenge dito, may mga hamon dito sa atin na huwag tayo na maging gullible. Alamin natin ang mga diskarte, ang mga ginagawa ng mga maling tagapagturo. Oh yeah, maging gentle tayo ayon sa chapter 2. Pero tayo ay maging mapagmatsyag. At sa biyaya ng Diyos, kailangan tayong kumilos ng nararapat. Ito ang ating panahon. At ngayon ay nakita natin anong panahon dito at binibigyan dito tayo ng profile dito dahil ang konteksto dito ay ang mga bulaang tagapagturo na sinabi sa chapter 2 pa lamang na iyong iwasan, na iyong tanggihan, layuan ang mga tao na walang tunay na pananampalataya sa Diyos. So tingnan natin ang profile nito at tingnan mo rin kung may kapareho kang kalagayan o katangian. Tingnan natin. Kung papansin ninyo ang binasa sa atin dito, verses 2 to verse 4, anong salita dyan yung paulit-ulit na binabanggit? Yung salitang love, yung salitang iniibig, pag-ibig. Tingnan niyo mabuti ang teksto dito. Sa verse 2 sila ay umiibig saan? Umiibig sa sarili. Sila hindi maibigin. Hindi umiibig sa kapwa sa verse 3. Iniibig nila ang kalayawan, imbis ng Diyos. Iniibig nila ang kanilang sarili. At magandang itong obserbasyon sapagkat maaari nating tanungin ang ating mga sarili. Sinong iniibig mo? Anong minamahal mo? Sapagkat kung sino ang iyong minamahal, ayan ay maaring iyong iniidolo. Alam natin ang utos ng Diyos. Mahalin ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Ano yung ikalawa? Mahalin mo ang iyong kapwa
gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang summary ng 10 Commandments, 10 utos ng Diyos. Obserbahan natin dito ang mga motibasyon ng mga false teacher nito. And then, i-challenge mo sarili mo at challenge natin ang ating mga sarili sapagkat dito ang kanilang mga motibasyon. Sinabi sa verse 2 ay mapagmahal sa sarili, mapagmahal sa pera. At take note sa mga leader ng iglesia, lalo na, applicable din sa ating lahat. Sinabi sa verse 2, sila ay lovers of self. Self-love. At nakikita natin sa history ng kasaysayan ng mundo, maging yung perpektong tao na nakaharap niya ang kabanal-banalang Diyos, imbis na mahalin ng Diyos at pagtiwalaan. Sinong minahal ang ating unang magulang na perpekto? Na kaya naman sabihin niya, no! Pero dahil mahal niya ang kanyang sarili, ginawa niya ang kanyang gusto. Ang resulta, pagbagsak ng buong sanlibutan. Kasama ikaw at ako sa kasalanan. Ano yung pinaka-root? Lovers of self. Pagmamahal sa sarili. At pagmamahal sa material na bagay. Pera, sinabi yan sa 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all evil. Ang yan sinabi ng Diyos, hindi masama ang pera, subalit ang pagmamahal na dapat ay nauukol lang sa Diyos na nagbibigay ng pera, napunta doon sa material na bagay. At ano man ay equivalent na ito. At ang kanilang mga actions, itong mga false teachers na ito, at maaari nating tingnan sa ating sarili, sila, ang sabi sa Biblia, sa verse 2, sila yung mga mayayabang, mga boastful. Di ba sinabi ni Job, ako'y hubad ng isinilang. Hubad din ako. Walang madadala ni anuman. Bakit tayo nagyayabang? Meron ka ba na hindi galing sa Diyos? Anything na meron ka sa katawan, ari-arian, katalinuhan, kagalingan, pamilya, karir, merong bang bagay na hindi galing sa Diyos? Meron ba sa inyong sinilang na merong paglabas may cellphone agad? Merong kayamanan agad? Genius agad? Ang lahat ng ito ay regalo ng Diyos. Sa iyo na hindi karapat-dapat. Pero itong mga false teachers, and sad to say, nakikita din sa atin ang kayabangan. Ang mapagmalaki, arrogante sa verse 2. Na tinitingnan niyang higit siya kaysa sa iba. Hindi lang nakikita yan sa politics, nakikita yan sa church. Nakikita yan sa family. Mapanlait sa kapwa. Ito yung mga kamalian ng mga false teacher. Tingnan yung salitang none o yung hindi na idinugtong. Sila ay hindi masunurin, hindi mapagpasalamat, hindi banal, hindi sila nagpipigil sa sarili. So ito ang katangian. At maaari nating tingnan ang ating mga sarili. Tingnan ninyo, lalo na sa mga anak, sinabi sa verse 2, mga suwail sa magulang, yan ang katangian ng mali ang pagtuturo at mali ang pamumuhay. Hindi ayon sa salita ng Diyos. Nasa batas ng Diyos, sa 10 utos ng Diyos, 5 utos ng Diyos. Igalang mo ang nasa otoridad na ibinigay sa iyo ng Diyos. Pero yan ang katangian ng mga hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos. Sila yung mga hindi mapagpasalamat, mga ungrateful. Tingnan nyo sa Romans 1, verse 18 and following. Ito yung kasalanan na kinamumuhian ng Diyos. Yung hindi marunong magpasalamat. Walang sa ating Pilipino, sa Tagalog, yung salitang walang utang na loob. Naintindihan nyo ba yun, mga taga-Maynila? Walang utang na loob.
Yan ang katangian ng mga false teachers. Hindi marunong magpasalamat na ang lahat ng ito na kung hindi ibibigay, wala naman siya. Kung binigyan, ito'y awa ng Diyos. Pero sila'y mga walang utang na loob. Sila'y walang kabanalan. Ang Diyos ay banal, banal, banal. Inawit natin kanina at dinidemand niya na tayo ay magpakabanal. Sa biyaya ng Diyos lamang at kapangyarihan ng Espiritu Santo, sila ay mga katutubong walang pag-ibig, unloving, hindi mapagmahal. Hindi ba ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig? At kung anak tayo ng Diyos. O dito mga kapatid, hindi lang ito mga false teachers, tayo rin. Ito'y salita ng Diyos. Kung ikay tinatamaan, hindi kita pinatatamaan. Ito sinabi ng Diyos sa Biblia. Ako ay, kung baga sa tubig, ay puset lang. Ang mga tagapangaral ay inahatid namin sa inyo upang kayo ay mapapalahanan tayong lahat. Ma-check up natin, ito'y barometer ng ating buhay. Kung tayo'y mga unloving na tao, walang mga habag, samantalang tayo'y kinahabagan ng Diyos. At nabubuhay tayo araw-araw sa habag lamang ng Diyos. Bawat hininga ng ating buhay, bawat mabubuting bagay, ito'y galing sa kahabagan ng Diyos. Psalm 23 and verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Mga mapanirang puri, mga malisyoso. Sinisira ang kapwa at ngayong modern times, anong ginagamit karaniwan para sirain ang kapwa? Habang samantalang siya nakatago. Ang daling gamitin ng Facebook, ano? Ang daling gamitin ng mga social medias. Pero kung susumahin at itimbangin ka ng Diyos, ikaw ba'y mapanirang puri sa iyong kapwa? Dapat tayong tumaliko, dapat tayong tumigil sapagkat yan ang katangian na mga false teachers. At walang pagpipigil sa sarili, walang self-control. At makikita natin dito na hindi ito ang kalooban ng Diyos. At mababangis, mga brutal, hindi maibigin sa mabuti. Haters of good. Haters of good. Every good and lahat ng mabubuti galing sa Diyos. Ito yung mga kabaliwan o kasamaan ng mga false teachers. Sila ay mga taksil, verse 4. Sila ay matitigas ang ulo, verse 4. Sila ay mga palalo, ang tindi. Hindi mo na mai-correct eh. Matigas talaga. Sana wala sa ating ganyan. At itong mga false teachers, ang alam mo, yung kanilang spirituality, sinabi dito sa verse 4, sila ay maibigin sa kalayawan, imbis na may maibigin sa Diyos. Mahilig sa layaw sa buhay. Mahilig sa mga mundo sa buhay. Hindi sa mga bagay sa Diyos. Itong mga bagay na ito na ating tinitingnan ng katangian o profiles ng mga false teachers. Sad to say, nakikita din sa atin kung tayo ay tapat na umaamin sa harapan ng Diyos. Patawarin nawa tayong lahat at patuloy tayong iribay, patuloy tayong baguhin. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is what? Faithful and just and forgiving because of the Lord Jesus Christ. Opposite ito ng bunga ng Espiritu Santo na siyang papangaral sa atin mamaya na fruit of the Holy Spirit. Bunga. So ano yung anyo na itong mga false teacher na ito? Ano yung kanilang mga pagkakakilanlan? Sila ay mukhang mga banal. Sinabi sa verse 5, may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. So kung titingnan mo kanilang buhay, mukhang mukhang banal naman, mukhang mabait naman, mukhang pious naman. Pero sabi dito,
yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na magbago at magligtas at magpabanal ay hindi makita dito. At ito ang buhay. Hindi lang sa labas ng iglesia, sad to say, sa looban ng iglesia, mayroong laban kay Kristo. Antikristo ang tinawag ni Juan, 1 John 2 verse 18 to 19, mga anak, huling oras na, gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw na ang mga maraming Antikristo. Kaya nalalaman natin huling araw na sila'y lumalabas sa atin, ngunit hindi sila sa atin, sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin, ngunit sa paglabas nila'y ginawa nilang maliwanag na sila'y lahat ay hindi kabilang sa atin. Apostol po ito. Huwag nating angkinin itong agad na salita. Ito ay apostolic, bagong tipan. Ang mga apostol ay tinawag ng Diyos at hindi sumasang-ayon sa turo ng bagong tipan. Yan ang mga antikristo, laban kay Kristo. At ang lumang tipan ay katuparan ng pangako ng Diyos. At sinabi sa verse 6, ay binibihag nila itong mga mahihinang kababaihan. Hindi naman sinabing sila yung mga immoral, kundi siguro yung kanilang konsyensya, masyadong weak sila, masyadong mahina sila, madali silang matanghay ng mga maling pagtuturo. Yan sinasabi dito. And then nagbigay ng example dito ng pangalan ay si Jannes at si Jambres sa verse 8. Sila'y sumalungat kay Moses. So may Old Testament na halimbawa ng mga tao na sumalungat sa tinawag ng Diyos. Si Moses na tao ng Diyos. And yet laging salungat, laging opposition. Natandaan niyo ba yung si Korah? At ang kanikora, anong ginawa ng Diyos sa mga opposition sa tao ng Diyos? Ibinuka niya ang lupa at nilamon silang lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi maganda na laging oppose ka sa tao ng Diyos na tapat, na nangangaral, na nagtuturo ng salita ng Diyos. Unless na siya ay nagsasabi ng di tama, di totoo. Pero kung siya'y nagsasalita, nagtuturo, nagpapayo sa iyo ng salita ng Diyos, do not oppose. Naalala niyo si Pablo na kanyang hinahanting ang mga mananampalataya at siya'y binulag, ni-knockdown ng Panginoon. At sinabi niya, sino ka? Ako si Kristo na iyong inuusig. Pag inuusig mo ang kanyang iglesia, ang mga tao na tinawag niya upang maging sisidlan ng Ebanghelyo, ang kalaban mo ay walang iba, kundi ang soberanong Diyos. So ito yung comfort natin, mga kapatid. Sinabi dito ng salita ng Diyos, bagamat ganyan meron sa labas at sa loob ng iglesia at talagang mapanira at talagang humahatak upang panghinain sa pananampalataya at dalhin sa kasamaan. Ito ang ating comfort, mga kapatid, sa verse 9. Sila'y hindi magpapatuloy sapagkat mahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kahangalan, gaya ng nangyari sa mga lalaking ito. Si Jannes and Jambres. And sino pang lalaki ang binanggit niya dito sa kasaysayan sa verse 17, chapter 2? Himeneo and Peleto. Sino pa? Verse 12, chapter 1. Verse 15, chapter 1, si Pigelo and Hermogenes. Chapter 4, nandyan si Alejandro at si Demas. Hindi sila ang sovereign, ang ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang buhay nating Panginoong Yesus ay aktibo sa kanyang iglesia. Siya ang head ng kanyang iglesia. Ilalantad niya ang mga mapagpanggap, ang mga hypocrites. Ilalantad niya ito. At makikita ng mga tao, yan ang salita ng Diyos. Tanggihan natin, iwasan natin, pagsisihan natin kung mayroon tayong ganitong karakter. Sapat ang biyaya ng Diyos, mga kapatid kay Kristo, para tayo baguhin. At mga kaibigan, mga bata at matanda, si Jesus ay makapangyarihan sa pagliligtas. Kaya ang ilipat mula sa kadiliman, sa kampon ni Satanas, at dalhin ka sa presensya ng Diyos kay Kristo. Dahil sapat ang kanyang paghihirap sa krus. Ang parusa para sa iyo, ibinuhos kay Kristo. Siya ang kapalit
Yung kasalanan natin, ibinigay sa Kanya. At ang Kanyang pagiging matuwid, ibinigay sa mga nagsisisi at sumasampalataya. Kaya ngayon din, sa biyaya ng Diyos, pwede kang maligtas. Pwede kang mabago. Huwag mong gayahin ang mga ugali na ito dahil paparusahan talaga ng Diyos. Sisirain, wawasakin ng Diyos. Mga kapatid, kay Jesucristo, ang ating Panginoon ay soberano sa lahat. Subalit tayo maging watchful, maging mapagbantay sa ating sarili, and then sa mga mali na mga tagapagturo sa biyaya ng Diyos. Ang antidote dito, ang panlaban dito, ebanghelyo pa rin ng ating Panginoong Jesucristo. So that's number one. Number two, at very short, ang banal na kasulatan ay nagpapahayag na manatili sa natutunan at pinapaniwalaan na turo dito ng Diyos sa Biblia, sa banal na kasulatan. Verses 10 to 17. That means continue. Anong kabaliktaran ng continue? Napagod ka na. Dahil saan? Anong naging dahilan? Dati naman masigasig ka, lalo ng bagong miyembro ka. Wala naman tayong circus dito sa CRBC nung simula nung dumating ka. Wala tayong ditong mga choir na during worship service na magpapaganda ng damdamin mo sa gaganda ng mga awitin. Wala tayong ganon. Simula nung dumating ka dito, ang desisyon ka maging miyembro sa gabay sa iyo ng Espiritu Santo, until ngayon, salita ng Diyos na hindi nagbabago, ang inihahatid sa iyo sa biyaya ng Diyos at kapangyarihan na Espiritu Santo upang ikay mapatibay, upang ikaw maging useful sa Kanyang kaharian at iglesia, hindi para sa iyong kapurihan o kapurihan ng iglesia na ito, kundi kay Kristo lamang. Kay Kristo lamang. To God alone be the glory. So dito si Timoteo, pinapaalalahanan ng kanyang mahal na pastor, veteranong pastor, dumanas ng paghihirap sa pagsunod kay Jesucristo. At ngayon ay naghihintay na ng kanyang huling hininga upang siya'y patayin. Dito sinabi niya, Timoteo, merong mga godly example sa buhay mo. Tingnan sa verse 10, sinunod mong mabuti ang aking aral. Pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig, pagtitiis, pag-uusig, pagdurusa, anumang bagay. Imaginin mo si Paul nandun sa ilalim, sa madilim, mabaho, lugar, nakakadena, malungkot, nag-iisa. At siya'y sumusulat dito sa kanyang mahal na kapatid na manggagawa. Timoteo, naalala ko ang huling pagluha mo nung tayo naghiwalay. At ngayon tuluyan tayo maghihiwalay. Timoteo, kilala mo ako. Ang lahat ng aking paghihirap, ang aking pag-uusig, ang aking pagdurusa. Sa lugar ng Antioquia, Iconio, Lystra, tagaron ka, di ba? Nakita ng iyong mga mata. At ikay sumunod sa pananampalataya. At sa lahat ng mga panganib at hirap, discouragement, pain, and sorrow, at iniwan ako ng aking mga kasama, sabi niya, hindi ako iniwan ng Panginoon natin. Iniligtas ako ng Panginoon. Timoteo, iisang Panginoon natin. Kung paano siya naging tapat sa akin, siya tapat din sa iyo at sa lahat ng mananampalataya. Tunay ng lahat na nabubuhay. Verse 12, ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo ay daranas ng pag-uusig. Subalit ang masamang tao ay mandaraya, ay lalong sasama ng sasama, sila'y mandaraya at madadaya. Timoteo,
Yun ang realidad. Ang ating Panginoon ay naghirap. Pinasan niya ang krus alang-alang sa atin. At hindi siya sumuko hanggang sa huling hininga niya. At dahil tayo alagad ng ating Panginoon, talaga ang landas na ito na inilagay sa atin ng ating Panginoon ay landas na merong paghihirap. May labanan, may mga mapagkunwari, may mga hypocrites na mapanira ng pananampalataya. Hindi nagdadala sa kabanalan, hindi nagdadala ng takot sa Diyos. Timoteo, hindi ka iiwanan kagaya ko ng Panginoon natin na sovereign sa lahat. At yan din ang sinasabi sa iyo, kapatid kay Kristo, dito sa Cubao Reformed Baptist Church. Kaya gusto natin lahat tumingin sa ating Panginoon. Magpatuloy tayo dahil hindi tayo iniwanan ng mga walang halimbawa na maaari nating tingnan. Sa kasaysayan, marami tayong mga ninuno bilang mga reform. Marami tayong mga reformers na nag-alay ng kanilang buhay, na naging tapat at maaaring basahin. Madali mong basahin sa Google, just search sa iyong AI. Makikita mo, napakayaman ng ating mga ninuno na pwede nating tingnan. Hebrews chapter 11, ito yung mga heroes of faith na nakatingin kay Kristo, na nagtagumpay. At yan din ang tinuturo sa atin ngayon. Ngayong umaga, dito sa sulat ni Apostol Pablo na veteranong Kristiyano na malapit nang lumisan sa mundong ito, katapusan ng lahat ng paghihirap, simula ng walang hanggang kaligayahan at kaluwalhatian sa piling ng Diyos. At ito rin ang ating hinihintay, mga kapatid. Pansamantala, tayo ay magpatuloy sapagkat tayo ay hindi pinabayaan ng Diyos. Binigyan niya tayo ng mga mabuting mga halimbawa. Nabasa ko si Richard Wurmbrand ng Romania. Dahil yun ay communist country at siya'y naging mananampalataya at naglingkod ng Panginoon. At siya'y 14 na taon na bilanggo dahil sa kanyang pananampalataya. Si Richard Wurmbrand ng Romania. 14 years of torture. Pero sa kanyang sulat ay binanggit niya noon na kailangan talaga nating paghandaan. Dahil sa pagsunod sa Panginoon ay merong paghihirap. Kailangan natin maging handa sa mga paghihirap na ikumpahintulot ng ating Diyos ay maaari nating harapin. At sinabi niya ito, nagdala siya kinuwento niya doon sa kanyang aklat, nagdala siya ng 14 na mga batang lalaki at babae. Mga boys and girls. Dinala niya nung Sunday morning, hindi niya dinala sa church. Dinala niya sa zoo. Sa zoo. Doon sa kulungan ng mga leon. At sinabi niya sa mga batang lalaki at babae, yung inyong mga ninuno, yung mga reformer na ninuno din natin, kinain na mga leon, pinakain sa mga leon. Sila'y naghirap dahil sa pagsunod sa Panginoon. And so you decide now, susunod ba kayo sa Panginoon? Umiyak yung mga bata. Pero kahit sila'y umiyak, sinabi nilang susunod sila sa Panginoon. Daling ko kaya ngayon sa Manila Zoo. Gusto niyo? Upang makita ninyo ang ating mga ninuno sa kanilang paghihirap. Hindi sila umatras. Sapagat nakatingin sila kay Jesucristo na naghirap subalit nagtagumpay. At marami tayong mga halimbawa na maaaring tignan sa ating paglalakbay. So may hamon dito.
Sino ang halimbawa mo sa buhay na iyong sinusundan? Sino? Kilala mo yan sa buhay mo. Sila ba yung mga mabuting makadiyos na totoo? Na dadaling ka rin sa pagiging makadiyos at banal na tao at matibay na sumasampalataya kahit anong pagsubok ang ibigay ni Kristo sa buhay personal at buhay iglesia. Sino ang iyong halimbawa? Pangalawa, kanino ka halimbawa? Kanino ka halimbawa sa mga tao ngayon na nakapalibot sa iyo? Kung ikay magulang sa iyong mga anak, kay lingkod saan man na maaari ka maglingkod. There is a place for growth, repentance, and faith. And so, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Meron tayong salita ng Diyos. And so, we must continue. In verse 14, until the end, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniwalaan, yamang nalaman mo kung kanino ka natuto, kung paano mo sa pagkabata yung nalaman ang banal na kasulatan na nagturo sa iyo ng kaligtasan sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Malinaw ito kay Timoteo. Alam mo, Timoteo, ang lola mo, napakasipag sa Biblia. Si Lola Loida at si Nanay Eunice. Hindi ka tinantanan, Timoteo, sa pagtuturo sa iyo ng salita ng Diyos. At ako'y dinala ng Panginoon sa buhay mo. Ako ang apostol, ako'y masama, chief of all sinner, yet binago ko sa biyaya ng Diyos. Dinala ako sa buhay mo, Timoteo, lola mo, Loida, nanay mo, Eunice, ako na apostol ni Jesucristo. At nagdala sa iyo sa kaligtasan, sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, Timoteo, ang mga natutunan mo, ipagpatuloy mo. At anong prinsipyo na ito ay tinuturo sa ating lahat ngayon. May ginamit ang Panginoon sa buhay mo. Mahina man o malakas ang iba, ginamit sa buhay mo. Instrumento ng Diyos sa buhay mo. Dahil salita ng Diyos ang pinahayag sa buhay mo. Kayo mga bata na si CCM, dinala kayo ng Diyos dito sa Christian Compassion Ministry. At siguradong binugbog kayo ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos, ha? Sa pagtuturo, sa pagpapayo, at bukod pa dito na binubugbog din namin kayo. Ipagpatuloy niyo ito hanggang kayo'y maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggang. At mga guro, your labor in the Lord is what? Is not in vain. Hindi mawawalan ng kabuluhan. Mga pastor, hindi mawawalan ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos na magdudulot sa atin ng tunay na kaligtasan. Itutuloy natin ito sa susunod at panghuling serya natin dito. Idudugtong natin itong verse 16 to 17 sa buong chapter ng 4. Pero itong sinasabi sa banal na kasulatan, ito ay kinasihan ng Diyos. Ito ay hiningahan ng Diyos. At ito ay mapapakinabangan sa buhay mo, sa buhay ng tao, sa pagtuturo, pagsasaway, pagtutuwid, pagsasanay, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at nasa sangkapang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti, gawaing pag-iibanghelyo, gawain ng patungo sa kabanalan, gawain sa ikaluluwalhati ng Diyos, gawain ng pagsamba, gawain ng pananalangin, gawain ng bautismo, gawain ng banal na hapunan, gawain ng pagmimisyon, gawain ng kaharian ng Diyos, gawain ng ibanghelyo na nagliligtas. Ang salita ng Diyos ay sapat. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, nawa ang Panginoon ay buksan ang ating puso't isipan na magkaroon tayo ng pagsisiyasat
Magkaroon tayo ng kababaan ng loob kung tayo ay may pagkukulang na para bagang, alam ko na yan, marami na akong narinig, marami na akong devotion. Mga kapatid, kahit matatalinong tao at mga kagamit-gamit, kailangan pa rin niya ng salita ng Diyos. Walang punto sa buhay natin na kayang isaksak sa maliit na bungo na ito ang salita ng Diyos ng buhay. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, binigyan na nga tayo ng modernong teknolohiya upang mabasa natin ang kanyang salita. At sa tuwing ipinapangaral ang salita, huwag kang magpabaya sa araw ng linggo. Isaayos mo ang iyong mga schedules nang sa ganon. Ang salita ng Diyos sa espesyal na paraan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ma-revive ka, magalak ka sa Diyos at sa kanyang salita. Mabago ka, malinis ka, masanctify ka. Lahat tayo sa biyaya at kapangyarihan lamang ng Diyos. At ako'y magtatapos dito sa nabasa ko doon kay William Carey. Nakarating ako sa India, kaya naalala ko yung kanyang mga paghihirap doon talaga. Yung tinawag na Father of Modern Mission. Iniwan niya ang kanyang bayang England noong 1793. And sinabi niya ito, when I left in England, my hope of India's conversion was very strong. But among so many obstacles, maraming hadlang, it would die unless upheld by God. Well, I have God, and His word is true. Though the superstitions of the heavens were 1,000 times stronger than they are, and the examples of the Europeans 1,000 times worse. And though I were deserted by all and persecuted by all, yet my faith fixed on the sure word, my faith fixed on the sure word, and would rise above all obstructions and overcome every trial, God, of course, will triumph. Amen. The same God, the same word na sa biyaya ng Diyos. Ang mga obstacles, ang mga hadlang sa ating paglugo sa biyaya at karunungan ng Panginoong Hesus Kristo ay ating mapagtagumpayan. Nang sa ganon tayo ay maging kagamit-gamit para lang sa kanyang kalawalatian, sa kaligtasan ng marami, sa katitibay ng ating mga kapatid, kalawalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, ang Panginoong Hesus Kristo. Soli Deo Gloria. Let us pray. Lord, salamat po muli sa iyong banal na salita. Kahit marami mga maling tagapagturo at mga pamumuhay, kami po'y patuloy mo na ingatan, patuloy mong turuan at patawarin, at linisin, bigyan ng teachable heart. Kailangan ka namin, Panginoon, sa lahat ng panahon. Kaya patuloy mong pagpalain ng iyong salita sa bawat mananampalataya at sa aming mga kaibigan at maging mga bata. Makita nila na talaga ang iyong salita ay nagtuturo sa tanging tagapagligtas ng makasalanan, si Hesus Kristo, ang Panginoon, ang tagapagligtas. Sa iyo po ang papuri sa lahat ng ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.